Solar flare nakapagtala ng X-class na solar flare kaninang alas 7 ng umaga. Pero significant na posibleng umabot ng R3 sa February 24, binabantayan. Pero patuloy na alinsangan sa halos buong bansa, epekto pa rin ng ating isda list, magpapatuloy hanggang this coming weekend. Pero mga kaulapan sa bahagi ng Eastern Mindanao and the rest ng Northern Mindanao ay iiral, kaya asahan na mga isolated rain showers nitong maghapon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, February 22, 2024. Ang oras natin boys from umaga, alas 10:50 na ng umaga. Halos stationary ang ating lagay na panahon ngayong araw since umiral ang ating malakas na east list na nagpaalinsangan ng husto sa atin, maging sa Metro Manila since nung isang araw ay ngayong araw ay medyo magiging katamtaman at magkakaroon ng mga kaulapan at gloomy ang ating panahon ngayon dahil sa mataas na accumulated na water vapor, kaya medyo nabawasan ng bahagya ang alinsangan. At nagkaroon tayo ng space weather status na sa ngayon ay nasa M1.5 ito. Kani-kaninang mga alas 7 ng umaga o 7:07 AM nakapagtala tayo ng X-class na solar flare at lumabas ito sa aking recording sa ating space weather recording. Kaninang 7:07 AM nakapagtala tayo ng M-class of X-class of 1.8 kaninang 7:07 at nag-N-class ito kaninang 7:14 as M6.6. Tumaas ang watts per meter squared ng X-flare, makikita natin dito, at nag-modulate ito ng 0.000279 by the rays of -10. So mataas po ang yung X-ray flux na na-release nito mula malamang siyempre dito sa sunspots ng AR3590 na malaki po ang area ng sunspots niya. Bagamat hindi ito nakadirekta sa mundo, so medyo sinuswerte pa rin tayo, pero yung hawi ng solar wind nito ay medyo humawi sa ating sa mundo at sa ating magnetosphere. Kaya expected na bahagyang magkakaroon ng anomaly yung ating magnetometer courtesy of GOES NOAA satellite natin. At makikita natin nagkaroon ng bahagyang distortion sa GOES magnetometer. Dahil nga po sa medyo humawi yung solar flare na nirelease ng CME mula sa AR3590. So nagkaroon lang ng bahagyang solar wind induction, nagkaroon ng konting degraded frequency, pero panandalian lamang ito at bumalik din ito sa nasa 15 o below megahertz lamang. Pero sa forecast ng solar wind, kung titingnan natin by February 24 ay posibleng may panibagong arrival tayo na posibleng umabot sa R3 minor to moderate na radio blackout. Sa ngayon sa forecast ay naglalaro sa 30% at maaaring tumaas ito ng 35% bukas hanggang umabot ng 40% at maaari pa itong humigit sa 40% by February 24. So mula R1 to R2, minor to moderate, pero may maliit na chance na umabot ito ng R3 o medyo malakas-lakas na radio blackout. Dahil nagkaroon ito ng combination mula sa babalik na naman na yung dating AR3575 na magkakaroon ng combination ng solar wind travel na tatama sa Earth kasama ni 3575 at 3590. So tingnan na lamang natin kung masihigit yan at mag-update naman tayo tungkol dyan. Pero at least may idea kayo na magkakaroon na naman tayo ng posibleng radio interruptions in the next 2 days o by February 14. Kung late man, maaaring February 25 ito ng madaling araw. So ang possible lamang na naka-forecast by February 24. February 24, 2024 po ang ini-expect. Sa ngayon, tahimik pa ang ating geomagnetic field. So wala tayong ini-expect na mataas na geomagnetic field ngayong araw. Maliban lamang sa nagkaroon tayo kanina na solar X-ray flux o solar flare na bahagyang na-detect ng GOES satellites.
So bukod sa ating current conditions na overcasting gloomy at ilang kaulapan, so bahagyang mabawasan ng konti pero manatili pa maalinsangan tayo maging sa Central Luzon and the rest ng Southern Luzon at Visayas area. Sa lowest temperature na naitala na weather station kaninang 6:18 AM, 6:18 AM nakapagtala kami ng lowest of 25 degrees Celsius. Pero kahapon natiling maalinsangan pero hindi na ito katulad ng isang araw na nasa 35 degrees. Kahapon ay nasa 33.5 degrees Celsius ang naitala namin kahapon na 2:02 PM po kahapon. So medyo nabawasan din ng bahagya ating heat index kahapon na nasa 39 degrees Celsius ang init pandama. Pero kung sisilipin naman natin sa official heat index ni Pag-asa, ay nangunguna ang Cotabato City sa Maguindanao na umabot sa 42 degrees Celsius ang pinakamataas na init pandama sa kanila. So sa parting Mindanao na naman ito. So halos sa pumapangalawa lamang kami sa Caloocan na may pinakamataas na heat index mga folks. At samantala sa ating PH Extremes and Fast 24 hours nangunguna ang San Jose. Diyan sa may Mindoro uli na may pinakamalinsangang temperatura na nasa 35.7 degrees Celsius ang grabeng alinsangan. Sa Baguio City, bahagya ring mas lumamig sa kanila at 14.4 degrees Celsius. Pero pagdating sa Unalan, andyan sa may bandang Central Mindanao sa may Malay-Balay Bukidnon at nabanggit na nga natin kahapon dahil epekto nga po ng diffuse shear line sa parte ng yun. Kaya nagiging mas maulap dyan sa may parteng Central at Northern Mindanao na nagkaroon ng mga isolated rain showers. Pero sa Malay-Balay Bukidnon ay nakapagtala ng pinakamataas na 17 mm na total rainfall. So mga light rain showers lamang ang naging pag-ulan kahapon. Sa ating outside humidity, expected posibleng mag-dryer tayo. Pero kasalukuyang nasa 68% ang ating outside humidity at tumataas ito ng 2% since last hour. So medyo nagkakaroon ng bahagyang water saturation ngayon, hindi kagaya kahapon at itong isang araw na napaka-dryer po. Ngayon mukhang hindi naman masyado nagiging moderate yung ating outside humidity. Ang ating barometric pressure so far mataas pa rin at 1,015 hectopascals pero slowly falling po ito since last hour. Sa ating high tide and low tide status, manatili pong mababa ang level ng karagatan natin sa Manila Bay. So alam na po natin ang gagawin. Ay layo-layo po muna sa mga mangingisda natin dyan sa pangpang ng Manila Bay dahil mga 9 hours and 53 minutes pa. So bandang 8 PM pa po itong magma-maximum high tide. So dyan muna kayo sa may bandang West Philippine Sea since kalmado naman ang karagatan dyan sa may bandang kanlurang bahagi ng bansa. Maliban na lamang sa silangan na medyo mataas pa rin ang alon na umaabot pa rin ng 1.25 meters. Sa air quality, nasa moderate concentration po tayo. So sa mga nasa labas ngayong araw, lalo na dito sa amin sa Caloocan ay nasa moderate po tayo 73 ang ating heat index, yung ating air quality index. So magmas po tayo para sa mga sensitibong mga baga. Samantala sa Almanac ay sumikat ang haring araw kaninang 6:16 AM at inasang lulubog ito mamayang 6:02 PM. So nadagdagan na naman ng 0.2 seconds. Ibig sabihin na lamang umarangkada na naman na nagtilt yung ating Earth na palapit na sa vernal equinox. At ang ating moonrise and moonset naman na waxing gibbous, almost malapit ng mag full moon, na which is ang full moon na mangyayari nito sa February 24 ay inaasahang yan na ang magiging huling full moon ng ating amihan season. Dahil sa susunod na mag-full moon ito next month ay inaasahan na nating dry season na po tayo niyan mga folks. So enjoy na po natin at yan na po magiging huling full moon ng ating buwan ngayong February 24, 2024 which is ang full moon niya mga folks. Sisikat ito mamayang hapon at 4:15 PM at inasang lulubog naman ito kinabukasan na ng madaling araw at 5:24 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong araw, para sa weather outlook natin ngayong Thursday and Friday, magiging klaro po ang ating himpapawid pero medyo malayo lang sa real time na nagkakaroon ng mga ilang partly cloudy to mostly cloudy. Mataas lamang ang saturation dahil nga po sa ating easterlies at bukas magiging partly cloudy po ang ating maghapon na may 42% o 40 to 42% chance na pag-ulan bukas. Pero ngayon walang naka-indicate na forecast na aulanin daw tayo dito sa Metro Manila. Naglalaro ang highest and lowest temperature mula 33 to 35 degrees Celsius as highest temperature and lowest temperature maglalaro between 24 to 25 degrees
Celsius. Samantala, sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng panahon, halos stationary po na magiging fair weather at malinsangan po ang magiging lagay ng panahon natin. Maliban lamang sa mga ilang mga kaulapan din sa may silangang bahagi ng Bicol Region at bahagi ng Northern at Eastern Mindanao dahil nga po sa medyo may umiiral na saturated dahil sa ating eastern lays. Magkakaroon ng mga partly to mostly cloudy, mostly dyan sa may Surigao del Sur, the rest ng Caraga, Davao de Oro, and the rest ng Sorsogon at BARMM. Magkaroon man ng mga partially o isolated rain showers ay typically mga manaka-naka lamang na mga light to moderate. Wala naman tayong nakikitaan na heavy rain potential at wala naman tayong nakikita na heavy rain potential. So typically mga light to moderate showers lamang ang madalas na iiral sa bahagi nito ng northern, central at eastern Mindanao kadalasan. Sa bahagi naman ng Bicol, kung titingnan natin sa ating himawari satellite imagery, halos manipis lang din. So typically mga partly to mostly cloudy lamang iiral lalo na sa hapon. Expected ang isolated rain showers sa may bandang Camarines Norte and the rest ng Iriga hanggang dyan sa may Legazpi at parte ng Catanduanes. Diyan naman sa may bahagi ng Calabarzon, Laguna, Batangas area, magiging mas gloomy po ang bahagi niya ng Quezon Province. Pero pagsapit sa may bandang Batangas, papasok ng Metro Manila ay mas drier po at mas fair weather at partly cloudy lamang ang iiral. So magiging mas maaraw po ang kadalasan nating maghapon ha. So wag masyadong magbilad sa tinding sikat ng araw at madala po ng pananggalang sa ulan. Dahil kung pagbabasehin natin infrared VIR para sa responsable sa makakapal na kaulapan at mga areas na may mas maulap na bahagi ng bansa, makikita natin ang parte ng Quezon Province, Bicol Region, at ilang portions ng Calabarzon sa may bandang Quezon, pagitan ng Batangas ay magiging mas maulap po ang himpapawirin. Pero magiging humid pa rin at medyo malinsangan pa rin ang iiral dyan maghapon dahil manipis lamang ito at magkakaroon ng mga posible pa rin mga isolated rain showers na may mga ilang pagkulog at pagkidlat. Pero mula Central Luzon, pataas ng the rest ng buong Northern Luzon, magiging mas clear at fair weather po tayo dyan at mas drier pa rin ang magiging areas dyan sa may kalurang bahagi ng Northern Luzon. So expected pa rin na nasa extreme drought pa rin tayo dyan hanggang Pangasinan at Zambales. Sa may hilagang silangan naman ng Luzon, magiging partly cloudy lang din ang ating madalas na magiging maghapon. Isolated rain showers lamang, typically light rain showers lamang ang inaasahan nating mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na hindi naman masyado nagtatagal. Sa buong may Maropa, ganun din, magiging humid din at fair weather, maaraw din po ang ating halos maghapon. Pagkaroma ng mga ilang kalat na pag-ulan sa may bandang Puerto Princesa, typically mga light rain showers lamang ang mas madalas. So magdala po ng pananggalang, hindi lang sa magiging bigla ang boost ng mga light rain showers, kundi sa matinding sikat ng araw mga folks, kabilang na ang buong bahagi ng Visayas, maging mapakaluran, lalo na mas magiging humid po ang ating panahon dyan at maaraw. Hindi kagaya ng mga taga-silangan ng Visayas sa may bandang Samar Region na magkakaroon ng madalasang partly cloudy at overcast po. So magkaroon man din ng mga ilang light rain showers, typically mga sandalian lamang ito at mananatili ang maaraw at humid na panahon. So maliban po dyan, ang buong Mindanao ay mas makakaranas halos ng mga ilang partly to mostly cloudy ang iiral, lalo na ng mga taga-Surigao nga po na aking binanggit kanina at asahan pa rin ang mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog kasama na ang bandang Compostela Valley at buong Davao Region. Sa status ulit ng ating mga dams lalo pang nabawasan at bumaba pa lalo ang level ng ating water reserves sa Angat Dam mula kahapon na 207.39 meters po. Ngayon ay 207.11 na lamang po ang level ng water dams natin sa Angat Dam. So inaasahan natin sa susunod na mga araw ay mas bababa pa yan sa 206 meters po. Huwag nating intayin pa na mas bumaba pa yan. Take note yan sa ating mga kababayan na gumagamit sa ating Angat Dam. At sa Ipo daw naman, mukhang nakaka-recover kahit papaano. Medyo hindi naman malakihan pa ang nababawa sa kanya. Pero pagdating sa Lamesa Dam, ay mas nabawasan din mula kahapon sa 76.99 meters ay ngayon ay nasa 76.94 meters na lamang po. So, bagamat napakakonti lang nabawasan, siguro naman ay i-continue natin ang pagtitipid ng nawasan natin dahil namimiligro po. Nakakapusin tayo
sa water reserve natin. At gawa na po ng paraan ito mga folks. At pagdating naman sa may bandang Pantabangan Dam, ay so far ay nabawasan pa lalo. Kahapon ay nasa 188.08 meters. Ngayon ay nasa 187.85 meters na lamang po na tuloy-tuloy na nababawasan ng malakihan na volume ng tubig na nasa 0.23 meters po sa loob ng 24 oras. Kung hindi natin titigilan ito o hindi natin titipirin ang paggamit, sigurado asahan ay magkakaroon ng rotational na pag-cut source ng nawasa natin. So at least may idea na tayo kapag dating ng dry season sa Marso hanggang Mayo, posible po, pag tuloy-tuloy na bumabayan, magkakaroon ng rotational na pagkapos po sa supply ng ating nawasa. So at least ngayon pa lang, sinasabi ko na po yan mga folks. Ganon din sa Magat Dam, kahapon ay nasa 177.35 meters. Ngayon ay nasa 177.09 meters na lamang po. So baka bukas ay nasa 176 meter na po yan. So kung hindi titigilan ng pagkonsumo ng masyadong malalaki dyan sa may Pantabangan at Magat Dam, tuloy-tuloy po tayong magkakaproblema sa tubig dahil mula sa maximum normal level nito sa Magat Dam na 193 meters, ngayon ay nasa 177 meters na lamang ang level nito. Sa Pantabangan, from 221 meters, ngayon nasa 187.85 na lamang po. So, hindi po maganda yan mga folks. Halos 33 meters na po ang nabawas na deviation ng total ng tubig na nagagamit ng Pantabangan Dam. Sa Magat Dam naman, 15.91 po ang total po na nabawas na po sa kanya. So, kapag ka nabawasan muli ng mahigit sa 5 meters yan, magde-declare na po yan ng krisis o pagkikrisis sa water reserve natin sa Pantabangan at Magat Dam, na which is mostly kinukonsumo sa Metro Manila kabilang na ang parte ng Northern Luzon area. So, alam na po natin pagpasok ng dry season at nagtaas ng bill sa tubig at magde-declare sila ng mga rotational supply ng kakulangan sa tubig. So, alam na po natin na mangyari kung hindi natin titipirin ang paggamit sa nawasa. Sa ulat lindol naman ay nakapagtala o may na-detect na naman sa aking seismograph. Although medyo mahina-hina lamang ito, mga 11:22 PM ito kagabi. At kung titingnan natin sa ating huling record ay nakapagtala dito sa bahagi na naman ng Mindanao, magnitude 4.3 ito. Ayun, oras natin sa Pilipinas 11:22 PM nga po. So yun yung na-detect ng aking seismograph. Ayan po, ng aking seismometer kagabi. I-update ko na lamang yan. Despite na mahina, hindi ko pa ito na-formulate. Pero sa magnitude 4.3 po ito. Dito ito sa vicinity na naman ng Surigao del Sur. Ayan. Kung i-zoom in po natin sa may northeast na naman ito ng hinatuan sa may Surigao del Sur. Magnitude 4.3 po ito na may lalim na 10 km depth. So, northeast po ito ng hinatuan. Surigao del Sur na naman mga po. So far yan lang lang na-detect natin na malakas-lakas na lindol na magnitude 4 pataas. Pero mula kaninang madaling araw so far hanggang sa inuulat ko ang report ngayong araw ay wala naman tayo na itala na magnitude 4 pataas na lindol sa Pilipinas. Below magnitude 4 naman ang na-detect natin at base ito sa data feed ng PHIVOLCS sa aking webpage ay wala naman tayo na itala na masihigit pa sa magnitude 4.0 pataas. At kung titingnan natin yung historical natin, kung nakakailang lindol na po ba tayo ngayong month of February. Ayan, kung titingnan natin, i-filter natin para lang sa buwan ng February. At kung titingnan natin ay nasa total of 784 na po ang ating total earthquakes ngayong February. At 726 dito from magnitude 2.0 pataas. 49 dito ay magnitude 4.0 pataas. At wala namang nadagdagan sa ating magnitude 5.0 pataas. So, nasa 784 na po yung total earthquake natin. Pero, kung isasama natin ang January, ay naka all in all total na po tayo na nasa 2,146 earthquakes na po tayo, mga folks, mula January hanggang February 2024. So, napakabilis po na madagdagan. Inuulit ko, ito ay magnitude 2.0 pataas lamang po. Hindi natin isinasama ang magnitude 1,
dahil may kukonsider na natin yun as silent earthquake o local or man-made earthquakes na rin maituturing. Hindi masyado viable para isama sa bilang dahil napakahina na po at napaka-silent earthquakes na po kapag mga magnitude 1.0 pataas na. Ang kinukuha lamang natin ay between magnitude 2.0 pataas na po yan mga folks. Dahil yan, mula magnitude 2.0 po, para sa kaalaman ninyo, maikukonsider na natin yan na tectonic earthquakes na medyo malakas-lakas na rin at medyo meron na ring viable na measurement sa pagyanig ng lindol. At narito naman natin 3-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, February 22, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, February 22, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit na lamang sa ating website na www.pimoweather.com para sa lagay ng ating panahon, hindi lamang sa ulat panahon natin sa Earth, kundi sa labas din ng ating Earth sa ating kalawakan na namomonitor din natin in real time. Kikita na lamang yan sa front page pa lamang ng aking webpage. Nalalaman nyo na kaagad ang lagay ng ating panahon sa loob at labas ng ating planeta. At makikita rin ang aking real-time na data feeds mula sa aking weather station at sa mga data feeds lalo na sa mga weather, iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.